Isa sa simple pero hindi naman binitin sa specs at features, reliable din kasi gawang Kymco. Silipin natin ngayong araw ang Kymco Skytown 150. Tara! Bago ang lahat mga boss, paki-like naman ang video. Kung sa Facebook ka nanonood, paki-follow at paki-subscribe naman pag nasa YouTube ka para ma-update kita kapag may bago akong upload. Tara, simulan na natin to. Dito sa harapan, simple ang datingan. Ang headlight niya naka U-shape lang. Yan yung unang-una mong mapapansin sa kanya. Yan yung character niya unang tingin. Malapad na clear windshield, non-adjustable. Merong mga konting kanto sa gilid. Pero plain lang yung kanyang kulay. Pagka kulay black, talagang pure black siya. Pero itong white, may kombinasyon siya na black. Kaya talagang naging premium yung kanyang datingan na parang medyo elegante din. Wala tayong ibang makikita dito kundi yung mga ilang emblem. Mayroong Kymco na logo dito sa may harapan, pinakagitna, TCS dito sa gilid, sa taas, at 150 naman dito sa tabi ng signal light. Kulay silver ito, naka-emblem. At Skytown naman dito sa gilid, sa bandang hulihan, naka-highlights na naka-emblem. Kulay silver din. LED yung kanyang headlight at saka yung kanyang taillight, maliban sa kanyang mga signal light. May mga reflectors din na nilagay dito sa bandang hulihan. Merong magkabilaan dito. At dito naman sa kanyang tapaludo, meron pa rin isang reflector na added visibility at night. Ang apakan ng rider ay may extension, kaya pwede tayong umunat dito kapag nangalay na tayo sa mahabang biyahe. Medyo malapad din yung back right foot peg, kaya komportable kahit na nakaangkas ka sa motor na to. Napakasulido din ng kanyang grab bar. Nakaukit pa ang brand name na Kymco dito. Ang tanong, sa kanyang specs, may ibubuga kaya? Ito ay may 150cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, air-cooled kaya less maintenance, at naka-FI na rin kaya tipid sa gas. Bagamat naka 2 bulbs pa, ay bumawi naman dahil ang makina nito ay powered by Kymco's revolutionary green power engine na nagbibigay ng magandang performance pero less carbon emission ng halos 17% at mas nakatipid pa sa gas consumption ng halos 21%. Meron siyang maximum power na 11.3 horsepower at 7,500 RPM at may maximum torque naman na 11.9 Nm at 6,500 RPM. Ang kanyang starting system ay electric, CVT, automatic. Ang kanyang gas tank ay located dito sa pinakagitna kaya napaka-convenient ng motor na to dahil hindi na natin kailangan pang bumaba kapag magpapagas tayo na may tank capacity na 7 liter at may fuel consumption naman na 46 km per liter. Pihitin lang natin yung susian dito, magbubukas na ang tangke at ganun din kapag sinilip natin yung kanyang underseat compartment. May kalapara na rin ito, so kasyang-kasya dito yung full face na helmet at iba pang mga gamit na rin kagaya ng kapote o payong, so kasyang-kasya dito sa kanyang compartment dahil 28 liters ang kanyang storage. Malinaw nating makikita yung mga information dito at mga basic na indicator sa kanyang panel dahil naka LCD display ito. Makapit na rin yung kanyang handle grip, meron na rin itong end bar. At ang mga switches niya dito sa kaliwa, nandyan yung passing light, high and low, turn signals at ang kanyang busina. At dito naman sa kanan, makikita natin yung kanyang electric starter. May USB charging port na rin ito na Type A and Type C. Kung alin sa dalawa yung available na cord natin, ay pwede tayong mag-charge habang nasa biyahe. Pwedeng i-charge yung cellphone o kaya yung camera natin. At ang maganda dito sa motor na to, hindi naman talaga siya tinipid sa mga safety features kagaya ng TCS or traction control system. Kaya makakaiwas tayo na madulas kahit na basa or maputik or mga mabuhangin na kalsada dahil meron nga siyang traction control system. Na bukod doon, meron pa siyang dual channel ABS kaya hindi basta-basta maglalak ang kanya mga preno kapag biglaan nating napihit yung ating mga brake lever. Sa mga gantong klaseng features, may iwasan natin na madisgrasya o kaya sumemplang yung ating mga motor. Sa kanya naman mga brakes, sa harap at sa likod naka-disc brake, syempre with ABS na yan. At sa sukat naman ng kanyang mga gulong, sa unahan 110/70/14 at sa likuran naman ay 130/70/13. Parehas na naka-tubeless, alloy yung mags. Syempre medyo bulky na rin kaya stable siya kung sakaling mapadaan man tayo sa mabatong kalsada. Goods na rin sa mga cornering. At kapag sinilip naman natin yung kanyang suspension sa unahan ay naka-telescopic fork at dual shock absorber naman dito sa kanyang likuran. Kung sinukat natin yung kanyang seat height, hindi naman tayo nahihirapan. Pasok na pasok sa height ng Pinoy. Siguro kahit na mga 5'2", kayang-kayang dalhin ito dahil may seat height lamang siya na 770 mm.
mm. Halos kaparehas lang ang seat height niya ng Honda Click. Flat-footed tayo at abot na abot natin yung sahig. Bukod doon ay kayang-kaya nating dalhin ito o madali lang i-maneho dahil may bigat lamang siya na 126 kg. Napaka-komportable nito dahil naka-upright position tayo kapag nakasampa tayo or nakaupo tayo sa motor na to. 1,320mm naman ang kanyang wheelbase at sa kanya namang dimension may sukat na 1,940mm ang kanyang length, 750mm naman ang kanyang width at 1,340mm naman ang kanyang height. Sa mga features na nasabi ko, may nakaligtaan pa ba akong banggitin? Comment nyo nga sa ibaba. At sa SRP ng Kymco Skytown 150 ngayong taon ay 118,500 at available yan dito sa LGM Motorcycles Antipolo sa harap lang ng Inares. So sa inyong palagay, sulit pa rin ba ang Kymco Skytown 150 ngayong taon? Comment nyo nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para ma-update pa kita sa mga susunod ko pang video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.